So yun, good day hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw meron tayo ditong bubuksan na 48 volts 12 kilowatt na Samdon. Yan, buksan natin. So yan, natanggal na natin. So ito, ganyan kalaki yung 12 kilowatt na Samdon. So 12 kilowatt na 48 volts. 12 kilowatt 48 volts. AC charge current 20 ampere. So meron siyang dalawang libreng DC cord battery cable. So dalawa ilalagay nyo dyan para makapal kasi 12 kilowatt to. Kasi ito yung sa block. Dalawa rin sa block. So may breaker na rin siya sa AC input. Then AC output. 63 ampere. Ayan. 63 ampere yung breaker niya. So malaki na yung terminal block. Ang laki na to guys. Yung ventilation nyo, laki ng heatsink ko. At nabubuksan naman natin taas lang yun, no? Silipin natin yung taas. So ito yung box nyo. Kahoy na. Kahoy na ba to? Kahoy na, no? Hindi na hindi na box, hindi na karton. Oh, baka sponsoran tayo na Samdon eh. 48 volts 12 kilowatt. Yan. Ito yung user manual niya. So same lang rin naman ata sa sa 3 kilowatt. 50 kilos to. Ito yung user manual. So same lang naman yan sila na may pagkakaiba lang konti. Yung interface niya same lang naman. Yan, may RS485 na rin. Kukonect namin yan doon sa battery na CST. So may communication cable na yan na libre, tapos battery cable. So ang bigat naman na to nasa 140 kilos. Yung battery sobrang bigat. Yan, mas malaki pa yung battery sa inverter. So malaking transformer na yata nakakabit dito. Flashlight natin. Nasa ilalim. Sa ilalim na pala ang transformer niya. Lalaki na ng heatsink. Baka hindi na MOSFET yung ginamit. Ay hindi, ito pala. Nandito pala yung transformer. Baka IGBT na ginamit dito. Laki ng capacitor, oh.
Ito yung likod ng Samdon, naka-weld, spot. Lapit, wag. Loob na kaya. Ha? Lapit. Laki nga. Ano yung inverter? Inverter. Laki na ng wire nyo. Transformer niya. Transformer ng 12 kilowatt. Sobrang laki. Yung winding. Flat na yung ginamit na magnetic wire. Laki bigat ng bakal. So ito na yung kanyang MOSFET daw, IGBT. So yun. Yan na yung piyesa niyan, lalaki na rin, matataas na specs. Sa kabilaan to, laki ng heatsink nyo. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces. So 6 rin sa kabila. Wala na siyang slot. So sa 3 kilowatt kasi may slot di ba? So ito wala na, talagang puno na yung lalagyanan. Ayan yung ginamit sa kanyang piyesa. Laki na rin ng pan, So 20 volts na siguro yung pan. Laki ng pan. Baka to 20 volts na to. Wait, to 20 na nga. Ayan, kasulat. So hindi na siya 24 volts. So may breaker na rin siya 63 ampere para sa output, AC output. So kahit na kayo maglagay ng breaker. So basic na basic dito mga welding machine. Ayan yung ginamit na wire. Sa 2, 3, 4 na 16mm siguro to. Hindi ko makita yung yung gauge. Yan, papunta dito sa transformer niya. Tapos ito na yung output. Ang laki Tingnan natin yung sukat ng wire. Ito output to breaker na yan breaker out tapos input. So ang laki ng ginamit na output. Size 8 na size 6 na ata to na gauge. Laki na. Sobrang kapal. To 20 output na to 20 volts AC. Ayan. So ito may sample tayo ng 25mm. So yan konti lang difference. 16mm yata to. Hindi ko makita yung gauge wire Hindi 10mm yan. 10mm pala.
Yung ginamit. Ito yung terminal niya, ang laki na rin. Tapos may libre itong dalawang DC battery para sa positive, dalawa rin sa negative kasi masyado nang mataas yung current kapag sasagarin mo yung 12 kilowatt. So kailangan niya na ng makapal na battery cable. So nandito yung libre, ayan, yung apat na yan, dalawang itim, dalawang pula na 25mm to. Yan ang sukat to. Yan yung sukat sa wire. 25. Dalawa. So ganun kalaki yung wire gauge. Transformer niya. 10,000 UF, 100 volts. So nandito yung RS485. Yan, diyan natin ilalagay yung communication cable para sa battery. Ito. Mayroon na rin to libreng communication cable. Battery natin. Okay. So sukatan natin ng voltage. Lagay mo to. Off. I-on mo So na. on natin yung breaker. Meron siyang 52.9. Ito pa yung gagawin natin si solar. So yun. Okay na. Itong switch ng ating BMS. Kaya po lang yung Buhatin natin na isang kamay lang, guys. Bali kapag bumili kayo na to, ito yung mga libre, no, or freebies. Yung kanyang battery cable or wire niya para sa battery. Ayan, heavy duty na yan mga idol. Then isang communication cable. Dito natin yan ilalagay sa RS485. Then dito rin RS485. So sa pagkabit naman ito, bali ipupush nyo lang to. Yan. So sundan nyo lang tong mga groove. Then hanggang sa marinig nyo yung lagatik. Yan. Pag narinig yung lagatik, nakalak na yan. Hindi na yan mahuhugot. So kapag tanggal nyo, press nyo lang tong orange sa baba. Tapos hilahin nyo ulit. Ito. Ito yung pinakalak nya. Then, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ayan. Okay na yan. Heavy duty yan.